pwersa na nagbulong sa akin, "Dahil sa'yo nabudol kami." Sabi gano'n siya. Ako pa rin ang sinisisi, "Ikaw yung may kasalanan, hitad." Nakalimutan ko na yung pangalan niya, oh, hindi mo na-videohan yun palangga, 'no, sayang. Ang sabi sa'kin, "Hitad, dahil sa'yo nabudol kami." Tapos sabi niya, "Okey lang, nandito ka naman." Oh, may mga gano'ng bawi. Anyway, itong mga taong ito, itong mga kababayan natin, genuine. 'Di ba sobra yung ang daming Ilocano do'n, 'di ba nung nag-speech ako ng bonggang-bongga, ang daming mga Ilocano, yun ang una kong tinanong, "Marami bang Ilocano dito?" Ang daming nagsigawan. Patunay na ang nagmamahal kay Pangulong Duterte, hindi lang mga Davaoenyo o mga Bisaya na sinasabi ng mga kalaban natin, kundi mamamayang Pilipino at nakita ng international community kung paano talagang yakapin ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya na pinadukot, na inextract, inabdak ni Lee Satanas, ni Marcos Jr. at ang pakikipagsabwatan ng gobyernong bangag. So ngayon, kayong mga yawa kayo, kayong mga jutang, pitkon ko mga itlog ninyo mga bangag na 'yan, nakita niyo ngayon kung gaano mahalin ng taong bayan ang Pangulong Duterte at kanyang pamilya at suportahan ang Pilipinas. Why? Marami doon mga foreigners, mga ibang lahi, mga foreigners kahapon. Kaya nga nag-prepare tayo ng, maiksi, na speech para talaga doon sa ICC at doon sa mga hindi Filipino speaking para naintindihan nila kung ano yung laban natin, alright? So ngayon mga kababayan, and thank you sa aking palangga dito na tinulungan akong, mag-create ng short, speech ng time na yon. Group effort, 'di ba? Group effort din 'yon, akala niyo. At least yung group effort natin, yung sentimiento namin para sa yung ginagawa kay Pangulong Duterte. Hindi yung group effort na mag-e-extra ka katulad ng gusto nilang gawin sa atin lahat na gusto tayong gurgurin. So, yes, mag-comment na kayo diyan mga palangga, ha. Okey, mamaya magpapasalamat ako sa inyo ng bonggang-bongga lahat kayo. Teka, tignan ko muna, sino yung mga nandodoon kahapon? Good morning sunshine, sabi ni Girlie. Okay. Jetlag pa. Oh, jetlag, 'di ako nakakatulog ng pero okay lang. 'Di ba mga 3 hours lang yung mga tulog namin dito actually kasi magkaiba ng time zone. So ngayon yung mga Pilipino, mga palangga ko kahapon, grabe nakakaiyak na nakakatuwa silang panoorin. So ayun na nga, pinagkakagulan na si Inday kaya ang lola ninyo tumabi-tabi muna, magpasintabi ka muna. 'Di ba? Kaya ang pictorial ko ay teka, mag-focus muna tayo kay Vice President. Hindi ako ang bida dito, siya ang bida dito. So 'yun, naglakad ng palangga. So, papaano ba? So pupunta na siya sa stage tapos pumunta na ako sa harapan. So malampak talaga ako ng bonggang-bongga sa lupa para ma-capture ko. Ang problema, naputol yung mga live namin. I don't know, baka may padala naman si Lisa Tanas na jumper, ano yun? Not jumper, what do you call that? Jammer, 'di ba? Yung jumper, jumperin natin si jammer, okay? Naputol-putol, 'di ba, yung ating live at saka yun na nga, wala naman akong dalang cameraman o professional na maggaganon talaga. So marami naman nakapag-live, so that's okay. So naputol, so I'm recording. Nag-record pala ako pero kaka-post ko lang, parang 48 years bago ma-upload. So marami akong mga videos nakuha pero 48 years pa siguro ninyo maghihintay. Alright, so ito na. Wala kaming alam mo yung event na yon is short notice. Lahat naman nun short notice dito dahil unang-una wala namang resources dito ang, Vice President kumpara at least sa Pilipinas marami talagang tayo yun, bayan natin yun, na gusto magtulong-tulong. Aba, yung stage is platform lang yun na ginawa-gawa, okey lang yun. Nung pagdating nga ni Inday, ni Vice President, nakita ko, alam mo nagmamasid lang ako, nakita ko yung mga security forces, nakita ko sabi ko, nakikiramdam lang ako, hindi na ako nag-ingay do'n. Dahil maingay na ako sa vlog ta's e-epal pa ako do'n, hello, ayoko namang umagaw ng mga eksena ninyo. So nakikita ko mga hitad, nagkuha ng bangko si Kateki 'no, may mga assistant do'n, Inday. Natatakot ako kasi yung upuan is plastic. Anytime baka kung ako
tumayo dun, bagsak kaagad ako doon. Pero anyway, magaling din si Inday. Nung binibitbit na yung upuan, nagwo-worry ako sa kasi baka biglang bumagsak, 'di ba? Eh di gagamitin na naman ng mga jutang ginimis na pang-babash sa ating Vice President. Pero si Inday, dahil tama, alam mo, ang ang tawag dun ay diskarte. Kaya lagi ko sinasabi, ang taong madiskarte, 'di ba? Lalo na kung madiskarte at matalino, panalo ka talaga. Pero yung diskarte niya, yung upuan, hindi siya nagtumayo dun sa gitna. Tumayo siya dun sa pinakatukod, tukod anong tawag dun? Basta tukod yun sa amon, sa Bisaya. Yung paa ng upuan, 'di ba ganyan, tumayo siya dun para nga matibay nga naman. Pero tinitignan ko, sayang man lang may naka-video, tinitignan ko talaga yung upuan niya. I swear to God, nung nakagano'n ako, sabi ko baka malaglag 'to si Inday or gano'n ba. Tinitignan ko yung mga tornilyo, kung may tornilyo man yung bangko, dun ako nakatutok. Kasi baka ako anytime, maano siya, 'di sisigaw ako, "Hoy, kateke!" Babagsak, mga gano'n. Although may nakahawak. Okay. So, ano yung nagre-represent dun? Sa yung hindi preparado na, I mean, hindi ginastusan ng bonggang-bongga yung event na yon. Ibig sabihin, impromptu lahat. At dito niyo makikita na ang Vice President walang arte-arte, mas maarte pa nga ako sa kanya, 'di ba? Mas bida-bidahan pa ako sa kanya, walang arte-arte. Tumayo siya do'n, kasi para ma-approach siya, makita niya yung taong bayan, at ayun, nagsalita siya. Well, naka-rubber shoes naman si Inday, so, okey lang. Ako kasi hindi ako puwedeng mag-rubber shoes kasi makikita niya yung height ko, 'di ba? Hindi, tsaka hindi bagay sa outfit, 'di ba, dapat binabangayan yung outfit. Pero si Inday dahil matangkad siya, walk up like this naman yun. Kahit anong gawin nun, walk up like this, 'di ba? Dahil unang-una matangkad, makinis, hindi 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 formalin inspired yung feslock, katulad ni Palaka, Oh my God, kakainis. Hmm, here. So, yung mga tao sa likod na nararamdaman ko talagang anong-ano sila, anong-ano talagang yung wish talaga nila na, matapos na yung kabangagan sa Pilipinas. Pero yun nga, during sa speech ni Inday, I think 30 plus, almost an hour yung kanyang speech. Yung kinuwento niya nga yung, pagpasok niya dun, pag-visit niya sa, kwarto ni PRRD, yung mga napagkuwentuhan nila, at yung nire-request na Coke Zero, na, "O, tipid-tipirin mo lang 'yan." Ganyan-ganyan, "It's not good for you dahil nga may, may chemical whatever content for, cancer later on," mga ganyan. Then, ang sabi ni Inday, "O, maglakad-lakad ka." Ganyan-ganyan, at may mga naging kaibigan na daw siya do'n, si Pangulong Duterte, ka-chika-chika. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ay hindi man siya maglakad-lakad do'n dahil 'pag nakarating siya sa sa gate, ilalabas siya. 'Di ba nakakatawa pa rin yung kanyang personality, yung ano tawag, yung sense of humor, which is hindi talaga nawawala kay PRRD 'yun. Kaya, I hope may mga nagme-message sa'kin, "Ma'am, pupuntahan niyo pa ba si PRRD?" Naku, mga palangga, hindi naman ako next of kin 'no, hindi naman ako kamag-anak. So, kung kung i-a-allow nila, bakit hindi? Sabi ko nga, magpakulong na lang ako do'n sa ICC 'no. Ako na ang magluluto kay PRRD, o ako na ang kanyang, magiging sidekick, why not? Kung puwede, bakit hindi? Pero that's not possible. Ito for the heck lang na nagkukuwentuhan tayo kasi morning here, kape-kape tayo, alright? Natural beauty and brain. So, tapos yung mga kinuwento ni Vice President Sara na yung advice nga sa kay Kitty, na gusto daw pumunta ni Kitty mag-visit, pero wag papuntahin si Kitty sa Netherlands hangga't hindi abogado. O, 'di ba? Nakakatawa talaga. Hindi pala pwedeng visitors, madam. Mahigpit sila kasi, maybe later I don't know, hindi ko alam. Actually, ayoko mag-react, pero this is just a wishful thinking na I wish i-allow naman nila na magbisita si Maharlika, 'di ba? Siyempre bias ako, 'di ba? Sarili ko 'yon, 'di bida-bidahan ako, 'di ba? Bakit hindi? Kung posible. Pero for now is yung family lang. Yung pamilya lang, 'di ba? Yun lang talaga. So we have to follow the rules. Mhm. Now what?
Patawa-tawa lang talaga si Tatay Digong. Oo, kaya nga sabi ko nga, yung nangyari sa kanya kay PRRD, parang para sa akin bakasyon lang yun, kasi, I'm very positive, okay. Meron akong nababasa diyan, kayo talaga kung makagawa man lang pero okey lang din naman sa akin. Meron kasi ako nakita na dun sa may nag-interview sa akin doon na mga palangga ko, Marlica nadulas, lalabas na si PRRD. I'm just being positive, 'di ba? Na sinasabi ko naman, we will win. And you have to claim it, 'pag mga ganyan. You have to claim it lahat ng mga positive mo sa buhay kasi lahat ng mga pinangarap ko sa buhay kinlaim ko 'yun kaya nangyari. So I'm claiming that PRRD will be home very soon. Malay mo ako susundo pala sa ka-gate, 'di ba? 'Pag naglakad-lakad si PRRD do'n ta's nandodoon din ako, "Tara na PRD, ako na uuwi sa'yo." 'Di ba? Kidding aside mga palangga. Be optimistic. Yeah, tama sabi ni Wating Wating. Basta bring him home safely by God graces, sabi ni Astig Bingbong. Ayun na nga. Okay, si Pretty, oy mga palangga, thank you Pretty. Ayan, pasalamatan mo natin ang ating mga palangging. Si Karen, ayan, Barkadahan, thank you so much. Okay, si Glenn, ayan, Solid Marlican, thank you, palangga, thank you. Nako, 25 months na si Solid Marlican na member, ayan, palakpakan natin. Lagi nagmamahal sa akin. Ayan, si Maria Tenya na nagmamaganda like me. Ayan, si Miriam, thank you very much. Ayan, ang mga palanggingging, si Karen, si Annalina, si Jethro. Ay, nako palangga. Thank you si Kampong Chicken na laging nandiyan kay lola niya. Okay, ngayon, thank you so much. So, ano yung mga tanong niyo doon sa mga eksena kahapon? Ano pa ba yung mga na-notice ko? Okay, na-notice ko alam nyo, yung mga nag-guard do'n kay Inday, mga volunteers yun, hindi bayad yung mga yun. Yung sound system, palangga, thank you, nagpa-picture. Hindi bayad yung mga yun, walang mga talent fee yun. Lahat yun volunteer. Kahit sa akin, maraming gustong mag-volunteer. Ang dami nag-imbita sa akin. Ako, more invitation. Para hindi na ako bumalik ng Amerika, baka dito na ako, ba't nandito si PRRD. So, but seriously, yung pagmamahal yung volunteerism na talagang yung kanilang support kay Pangulong Duterte at sa inyo sa ating buong bansa, hindi mo matatawaran. Wala yan si bangag. Kaya nga, sabi ni Baste, totoo yun. Mr. Marcos, ano sabi ni Baste dyan? You will never be loved by the Filipino people. But, this is my word. But the bangags like you. But the bangags, yun ang nagmamahal kay bangag. Kasi syempre, pare, tira tayo. Singo tayo. Mga ganon. 'Di ba? So yun lang yung nagmamahal sa kanya. Pero yung Pilipino, hindi. Hindi siya, my God, sa Pilipinas pa nga lang, 'di ba? Gaganon-ganon si Kuting. Ay, punta ng Cavite. Yung mga tao, nga, walang pakialam sa kanya. Alam mo kasi iniantay lang ng mga yon, ayuda. Kasi ang sa puso noon ng mga taong yon, tangina alam ko addict to, pero sige na lang, kunin ko na lang yung ayuda pang tawid gutom, pambili ng bigas. Right? Yun ang reality. The reason why, papasok na tayo sa issue natin na ipapahuli ang mga vloggers. Okay? Imagine niyo itong si Paduano, lahat sila, group effort sila. Yung mga palangga ko, mga nag-post o nag-criticize doon sa Tridorcom o sa Kongreso, ay, ba't nawala ako? Ba't pinitsura ko dyan? Para akong si Lisa. Tas, ba't ganyan? Bakit nagba-buffer? I'm good. Okay. Anyway, imagine nyo mga kababayan, kailangan nyong gisingin ng inyong diwa kahit anong kulay ng inyong politika. Because this is not about politics. Dahil ako, di man ako politikong tao. Kasi kung politiko ako, hindi niyo ako nakikita dito nagdadakdak na laban sa mga bangag. Kasi ang karamihan, hindi naman lahat. Karamihan sa mga, hindi katulad ni Inday. Di ba? Kung yan ay politikong para lang sa pangangawat, hindi yan magsasalita
laban sa mga bangag, sa mga ginagawa ng bangag, magsasubmit na lang yan at makikipagkunsyabahan na, o sige, hindi naman ako magsasalita, team na ito, project ko, bigyan mo ako ng confidential fund na ganito, basta magkakampi tayo sa pagnanakaw. So ang ibig ko sabihin, mga kababayan, talagang ang ginagawa nila panggigipit ang ginagawa ng gobyerno na kapag ikaw ay nagsalita ka after, I think nandito, no? Tignan natin, exact word ng mga yawa. Mga nami pang anuhon. Ano sabi ng mga honghang? Okay. So ngayon, saan ba yung message sa akin ni Palangging? Alright. Oh, okay. So here we go. So ngayon, ang sabi nila, ang mga giatay na lahat ng mga vloggers na magsasalita, mag-criticize sa kanilang HUAD committee na yan o tri committee na yan ay iko-contempt nila at pananagutin nila. Diktadorya po itong nangyayari. Anong kulay ng inyong political, inclination whatsoever, ito ang gigipit sa atin. Ma'am Anita Go, thank you so much. Ayan, thank you Palangga. Yan. Ngayon, bakit to ginagawa sa atin? Kasi nga very effective yung boses ko, boses niyo. Look at Sas, my baby girl, Sas Rogando Sasot. Gusto niyang, like ako, willing ako umattend sa Zoom. Para, ang sabi, in aid of legislation, yung kanilang pinaghihiring-hiringan dyan. Bakit kailangan pumunta ni Sas ng personal sa Pilipinas kung ito ay in aid of legislation? Bakit hindi nila pinapayagang mag-Zoom? Pero si Asierto, yung kasabwat ni Trillanes, dito sa pag-file ng case sa ICC against PRRD, pinayagan nilang mag-Zoom. Nakita nyo yung double standard, yung kajegemonyuhan ng gobyerno ni Pangag. My God, yung mga kaparian, mga kapulisan, lahat po kayong mga Pilipino, sige maghihinahon ako. Bulag ba kayo? Na kapag pabor sa mga bangag, okay lang umattend sa Zoom hearing, sa Zoom, at ididinggin yung mga akusasyon kay PRRD. Remember dong sinabi na, anong pangalan nun? Inisip ko yung pangalan isang Joang na yon. But anyway, pagkasiraan ng Pangulong Duterte, o sirain, hindi kasiraan, kapag gustong sirain ng Pangulong Duterte, ang Vice President Sara, ang resource person, pwedeng umattend sa Zoom. Pero ang katulad ni Sas, kasi I'm willing na ang Zoom hearing. Pero hindi pinapayagan. Kasi the intention is not for or in aid of legislation. The intention is to gurgur us, takutin kami, tayong lahat, i-intimidate kami, patayin kami dyan pa lang sa Pilipinas. Even si Sas, hindi natin alam, baka tinamnan na yan ang mga warrant of arrest. Dahil katulad ko, 'di ba, binida ni Santiago ng NBI director na ako daw may warrant of arrest. Ngayon pa lang nila binida. Alam ko na po yan 2023 na may warrant of arrest ako sa Pilipinas na pinabricate ni Lisa Marcos Tanas ni Bangag Jr. o pulboronic government. Ito kasi naumasa sila na kapag ginawa nila to sa akin, titiklop yung bibig ko. Kaso hindi nila na-anticipate o hindi nila natansya ng isang maharlika na dating sumusuporta sa kanila ay hindi nagpasindak sa kanilang mga intimidation until sabi ko nga, hanggang sa huling hininga, huling patak ng alindog ko. Dito yung ginagawa ngayon sa inyo sa Pilipinas na tayo ay ipapahuli. Kaya naman huwag kayong tumigil sa ikot buong Pilipinas na mag-gather kayo, lalo na ngayon panahon sa birthday ni Pangulong Duterte, 28. Kailangan natin mag-ingay sa buong mundo. Mga kababayan,
Hanap ko lang yung message yung bago nilang ulat ng mga Jotang Ginimes. Alright, tignan natin. Okay. Alright, so ito. Ang sabi nito ng NBI, ito, balita. Hindi ligtas sa pananagutan ng mga Pilipino ng hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Mga kababayan, ulitin natin, ang numerong unang nagpapakalat ng fake news ay ang Pulboronic government. Tignan nyo yung senior ko dyan na galing kay SAS, na ang nagla-like kay Lisa Tanas, kay Marcos Jr. ay mga Vietnamese or mga taga-Africa or whatever, mga troll account. Tapos tayo pagbibintangan, baliktad po ang mundo na ngayon. Kasi gano'n naman, ang mga bangag, yung may mga saltik, tamang hinala yan. Ang utak ng isang taong sunog na sa ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal ng pulburon, wala na po sa tamang kaisipan. Ang tingin nila sa sarili nila sila yung tama. Lahat kayo dito na mga medical dito personnel o yung doctor na may idea sa psych di ba? Psych nursing. Ang mga juang, sorry po, yung mga biktima kasi well, I'm just referring sa mga pulboronic. Ayoko offend dun sa mga biktima ng ng mga nagkaroon ng problem, mental challenge dahil sa kung ano man. Pero I'm just talking dito sa ang nakatulad ng mga bangag. Yang mga yan, you know that, ang tingin nila sa ating mga normal na tao, tayo yung may something. Right? Tayo yung may something. Pero sila yung juang. Ito ngayon ang ginagawa ng bangag na gobyerno. Ang sabi nito ni Santiago ng NBI na tinatakot-takot ang lecheng ito. Ito ang sabi niya, hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Ito ang tiniyak ng National Bureau of Investigation sa gitna ng patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon mula sa Pinoy abroad. Imagine nyo, abala itong mga buwakan ng inang ito sa kahahanting sa Pilipino all over the world para daw panagutin sa fake news. Ang daming krimen single day sa Pilipinas. Yung mga kinasangkutan ng mga politikong kawatan, yung mga krimen, prostitusyon, yung name it, lahat na. Alam nyo na yun kung ano yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas. Yung resources ng pera ng bayan, imbis na gamitin para tayo magkaroon ng peaceful street sa buong Pilipinas, yan dapat inuubos ng gobyernong jutang din ng bangag na ito, pero uubusin sa mga Pilipino daw na nagpapakalat ng fake news. This is very Liza Tanas. Ang nire-refer kasi news, it's not really fake news. Ito yung mga ini-expose ko natin na kabangagan ni Marcos Jr., yung kidnapping, naalarma sila, nakarating sa akin. Lumabas China, panoorin nyo, na nag-expose na si Lisa Marcos at si Marcos Jr. ang nag-facilitate ng kidnapping o illegal, ginawa nilang legal extraction like Pangulong Duterte, dun sa dalawang minor age. Kaya nataranta ang mga buwaka ng ina dahil hindi na lang po kwento ni Maharlika ang narinig ninyo. Hindi na lang tong expose ni Maharlika, or audio ang naririnig ninyo. Meron ng biktima na kasalukuyan na nagkaroon ng protection dito sa Belgium nabigyan ng protection ng gobyerno ng Belgium dahil sa mga ebidensyang pinakita niya ang conversation ni Lisa Tanas Marcos with Francis Lloyd T. Chua na ex niya. Yun ang ipinakita niya sa gobyerno ng kaya nabigyan ng asylum visa. And yung ginawa ko rin dito sa the Netherlands, hindi pala ako gumawa, na ay ulitin ko ulit, na sabi ko kay Spokesary Roque, Spokesary, baka makatulong itong authenticated
na forensic result from California dyan sa asylum seeking mo o asylum application mo. So, nandoon na ngayon, nandito na ngayon. Di ba pinakita ko sa inyo the other day, dala akong hard copy. So, ako yung nagsabi kay ano noon, kay Spokes Harry dahil ako naman ang nasa akin kasi yung original copy. So ngayon, mga kababayan, nasa gobyerno na po ng the Netherlands. Alright? Kasama yan sa pag-apply ni Harry. Kaya yung mga jutang nang sabing iba-block nila yung application ni Spokes Harry. Galingan nyo yung pagkatangan nyo, ha? Ganun yung mga nagmay sumulat, ako po, I'm a former Filipino, I'm a Dutch citizen now. BS. Ang hirap sa inyo mga palangga ko, mga Pilipino. Diyos ko, nagka-Dutch. Naging citizen lang ng ganito. Huwag kayong masyadong mayabang. Dahil brown pa rin ang line ninyo like me. Okay? Huwag kayong magyabang-yabang porket citizen na kayo ng ganito. Pwede ba? Huwag kayong self-entitled. Nakala nyo, ganito, ganyan. May karapatan kayo magpa-cancel. Katulad ng pa-deport si Marley. Nye. Galingan nyo. Manget pa. Okay, tuloy natin, sabi ng NBI. Ayon kay NBI Director Santiago, makikipagtulungan sila sa International Criminal Organization, sa Interpol, para habulin ang mga ito. Bring it on, Santiago. Ipadala mo na kaagad dito sa Netherlands yung Interpol na sinasabi mo. Padala mo Aantayin ko dahil dito na ako titira. Gusto ko nga, ikulong na ako sa ICC. I'm serious. Yeah, sinasabi ko dito sa... Di ba palangga? Sabi ko, gusto ko na magpakulong sa ICC. Hindi ako nagbibiro. Basta katabi ko si Pangulo. Magkatabi kami ng, well, hindi naman tulungan, kwarto. Basta allow nila ako magluto doon. Paglutuan ko silang lahat. Paglutuan ko si Pangulo Duterte ng tinolang manok na may tanglad. That's very, Bisaya na recipe. May kamunggay, kagkapayas. No, kaya wag ako na Tangin niyo. Akala natatakot ako, magpakulong na ako sa ICC, hindi ako nagbibiro. Pakulong na ako diyan sa ICC, basta doon magkatapat yung kwarto namin ni PRRD para hingi ako ng advice sa mga kalokohan niya. Yung mga sense of humor niya, gusto ko mahawa. Kasi masarap kausap si PRRD, di ba? Kwento ko siya, kunin ko na yung autobiography niya. Susulat na ako ng book ngayon habang nandoon ako. Anyway, sabi ng mga walang hiyang ito, Polboronic. Gayunpaman, aminado si Santiago na may ilang problema ang NBI sa paghahabol ng mga ito dahil sa pagkakaiba ng batas sa dalawang bansa gaya ng libel na itunuturing lamang sa Estados Unidos na civil case. Alam mo, this is pure intimidation sa atin. Kaya wag po kayong matakot. Wag aking email Yung mga sa tingin nyo hinaras kayo, I will give you advice. Ayan yung email ko. maharlikanetwork@protonmail. Okay? Pag may mga intimidation sa inyo ngayon, at nawala a catch. Okay? Yan. Andiyan pa ba ako? Ano nangyari? Maharlika, nagkadula-dula na si Inday Giatay. So, ngayon, mga kababayan, pag in-intimidate kayo, what the heck? Sorry. Nandiyan pa ba ako, Day? Nandiyan pa ako. Okay. So, pag in-intimidate kayo, yan yung email ko. maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? Email niyo po ako dyan kasi bibigyan ko yung ng advice paano natin labanan ito. Huwag kayong matakot. Kasi ito to silence us. Sabi pa, alam pala niya like sa case ko. 'Di ba? Yung case na 3 na lang yung pinail nila sa akin. Kasi gusto talaga nila ako ipadukot sa Amerika. At gusto talaga ako ipagurgor. Kaya itong mga ginagawa nila ngayon na intimidation lang to, panakot po ito sa inyo. Huwag kayong matakot Kasi matatakot na kayo mag-post Huwag kayong matakot. Mag-email kayo dyan sa akin, maharlikanetwork@protonmail. Bigyan ko ng advice kung paano natin labanan ito legally. Paano natin mapaganda ng ating mga sarili. Leave it to the expert. Pagdating sa panggigipit, ako lang yon. Ako lang ang vlogger na ginipit nila so far
na ginastusan ng milyon-milyon na pera pondo ng bayan dito sa Amerika para patahimikin ako. And they're not gonna win over my alindog. They're not gonna win. Lalaban tayo man at para sa katotohanan. Sabi ng hunghang, sa ganitong pagkakataon niya ay sisilipin ng NBI kung pwedeng pumasok ang mga insidente ng sedition na parehong krimen dito sa Pilipinas at sa Amerika. O, ako yun. Ako yun. Di ba sabi, papayag daw ako ng inciting to sedition? Julul. Yun ang gusto nilang, yes, yun ang gusto nilang mangyari, mga kababayan. Ako yun, sabi niya, bagamat inirespeto ng NBI ang freedom of speech, freedom of expression, ay may hangganan din naman. No? Alam mo, kayo dyan, ikaw Santiago Jul, tumanda ka na. Sabay, sanay ka namang gumurgur ng buhay eh. Pumapatay ng tao, di ba? Sharpshooter. Ano yan eh, nagbumabaril talaga ng bonggang-bongga. Wala na naman laban-laban ni Maharlika sa mga sanay ng gumurgor ng tao. Eh ako, nagurgur ko lang, lamok. Di ba, nakamukha ni Lisa na butod na butod yung dugo. Di ba, kung ang lamok, butod na butod yung dugo sa kasisip-sip ng ni Satanas, punong-puno yung kanyang tiyan sa kasisip-sip ng pera ng bayan. So, I advise you, wag po kayong dito sa mga palabas na ito, sa mga balitang ito. Ito ay purely intimidation and message sa ating lahat na wag nating i-post ang kabangagan ni Marcos Jr. Ito po ay diktadurya kadiliman na matatakot tayo na magkomentaryo o mag-react. Kaya nga nakakatawa itong mga dilawan na lumalaban noon sa Marcos, anti-Marcos, na katulad nila Dilima, ito ay antivirus, sila Robredo, ito mga dilawan, Kiko Matching, na ito ay diktadurya na, ito ganyan kadiliman na, pero ngayon tahimik sila. Ito lang ang mensahe. Ang dilawan, pulawan, equals bangagan. Ibig sabihin, they're not for the Filipino people, but for their vested interest. Kung saan komportable sa kanila at nagbibigay ng pabor ang isang gobyerno ng bangag, tatahimik sila. Kasi pera-pera sila at sila sa personal na interest. Kasi, mga palangga, gusto ko lang i-reiterate sa inyo na ang Maharlika ay hindi politiko. Hindi ako marunong maglaro na kung sinong nakaupo, sinong malapit sa luwag, sa sandok, sa ulan, magkakapera. Dahil nakita nyo naman, malalaking tao po ang lumapit sa akin nung ako ay nandyan sa Pilipinas. Nag-elbow to elbow, marami yan. Yun ang iba, hindi yun nakikita, mga private meeting. Para magpalakas kay Lisa Tanas. Para ilapit ko kay Lisa Tanas. Kung pera lang ang gusto ni Maharlika, tangay na, wala na tayo ngayon sa pakikipaglaban natin. Anti-Duterte na rin ako ngayon. Kasi you have to defend the kaletsyan eh. Katulad ng iba dyan, mga dugyot nilang, iba pa, appointee Pangulong Duterte. Kasi pera-pera lang. Pero sabi ko nga, pinili kong manindigan laban sa mga bangag. The moment na nalaman ko, yung kaletsya nila, nagsalita ko. Kaya huwag tayong magpayag sa intimidation. Huwag tayong pumayag na tatakutin tayo ng isang Lisa Tanas na ginagamit ang pondo ng bayan para mag-party-party sa Amerika at minalas-malas may nategi na kasama nila sa kanilang entourage, then questionable pa rin hanggang ngayon at inaantay natin ang report from the Beverly Hills Police kung mabigyan tayo ng public information tungkol sa investigation o kung ano nangyari doon. So you have to fight, mga palangga. Hindi nating hahayaan na i-intimidate. Ito po ay pagsupil sa atin dahil nakikita nila, my God, all over the Netherlands, nakikita yung dami ng tao. I think magkakaroon ng parade ba dito? I don't know, wala pang schedule talaga. Wala pang plano na konkreto kung anong gagawin namin dito. But ako na ipag-coordinate naman ako. Canada, Norway, Croatia, Germany, America, Antarctica, Ecuador, pati sa Mars. Kung may Pilipino siguro doon, nagpapakitang, sa lahat ng planeta, di ba? Ng
kung saan may Pilipino, talagang nagpapakita ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte. You know, when you support someone, hindi yan kayang bilhin eh. Kasi sabi ko nga, nararamdaman yan dito sa puso. Yung mga Pilipino kahapon dito, ramdam mo yung kanilang pagod, hirap, masakit ang tiil, katulad ko kahapon. Di ba? Ang iba, nirarayuma. Anong sabi sa akin? Miss Marlica, yung ganun, may si tita, ano na, masakit, nag-ikiang-kiang pa nga si tita. Sabi, Ilongga, sabi niya, nagkiang-kiang nga yung word niya. Man ko, pero alam ko nandito ka, tsaka supportahan ko si PRRD. Sabi pa nga, sabi, binulungan pa nga ako, hindi ka ba pwedeng pumasok doon? Sabi niya ng ganun. At ano may si PRRD, sabi ko. Tao talaga, sabi ko naman, tita, papasok ako doon. Hindi gusto mong ma-technical tayo ng bonggang-bongga. So, I mean, you know, yung love ng tao talaga, iba. You have to attend para ma-feel nyo. Kaya kami dito, sa aking mga Navy SEAL from Antarctica. Narentahan ko to from Antarctica. Hindi sila mula Amerika or Pilipinas. Galing sila sa Antarctica. Narentahan ko ng ang binayad ko sa kanila is yung ito, Kubina. Kubina. So, ayan, ako alam mo, pag nagkaroon ka ng ito, ko lang, Palangga, you're so sweet. Ganito kami magkakaibigan. Tiyan mo, sinilbihan na naman ako ng Pansit Canton. Ito na naman ang breakfast namin. My God. Hindi kami lumalabas sa restaurant for breakfast. Kasi talagang, grabe, Europa. Ito na lang. Wala na kasi yung kaibigan naming May kaibigan kasi kaming Imotera, nung unang travel namin. Kaya lagi kami nagbe-breakfast sa labas. So ngayon, dahil ito, tipid-tipid kami. So Pansit Canton na lang ang aming favorite. Masarap naman yan. Nakasanayan ko naman pagkain yan. So, mga kapangga, so eto yon. Ano pa yung question nyo? Ma'am, si Tatay Digong, may tanong kayo kahapon? Mari, pero gusto kong pasalamatan. Oy, King! Yung si King, nag-vlog doon, sabi niya sa akin, Miss Marlica, ako yung naka-capture kay Maris Umali nung inano niya si ES Midaldea. Ako yun. Oy, King, thank you. At basta ang dami nyo. Sorry kung isa-isang pasalamatan. But I love you guys. Talagang kinere-kere yung alindog ko. Yung iba doon talagang nagyakap pa talaga kami. Pero alam nyo, ako naman, hindi naman tayo katulad ng mga Marcos ba na akala nila sila Diyos at hindi mo mahawakan. Cowboy ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko, wala lang kasi kaming sasakyan, so nag-Uber kami. Siyempre, I have to take care of myself. Dahil baka may padala in-extract nila ako eh. Yung mga hindi nakapagpa-picture sa akin, ito sisihin nyo itong mga Navy SEAL ko. Sila yung nag-extract sa akin, ayoko pa umuwi. Bakla, sabi gano'n sa Han, umuwi ka na at baka matira ka ng mga dito, mga wala kang bodyguard, ganyan na katulad ng mga ng mga Navy SEAL mo sa California. Pero meron naman akong 2 paligid-ligid, 'di ba? Sabi niya, extract na kita. Gusto ko pa magpa-picture. Medyo hapon na rin. Gusto ko talaga. So, in-extract nila ako ng bonggang-bongga. Pero makikita pa naman tayo eh. Nandito lang naman ako sa Netherlands, Palangga. O, di ba? And thank you. May mga kaibigan ka nagmamahal sa'yo. At talagang nakakataba ng puso. The same thing na pagmamahal kay Inday. At least man lang, nakita ko yung talagang suporta kay Vice President Sara at kay PRRD. So, nakakataba ng alam mo, sabi ko nga sa kanila, hindi kami nagsisi na nag-fly kami from America kasi historic to mga Palangga. Very historical itong nangyayari ngayon sa kay Pangulong Duterte. Parte tayo ng history. Na imagine mo pagising nyo bukas, si Bangag, na over na. Hi, Remy, you're there. Ayun pala yung sinasabi ko, kaibigan. Nagpakita. Wala na kasi kaming Amex eh. Wala na kasi kaming Amex na unlimited yung Amex, kaya hindi kami makapag-breakfast. Baka naman dyan. Ayan, nagpakita yung kaibigan namin na bonggang-bongga. Yung kaibigan namin yan, ate, mag-breakfast tayo. Bibit tayo. Tapos yung isang tinapay, kunyari isa lang, bibili niya 10. Kaloka yan eh. Anyway. Yes, very organic talaga. Hi, Belle. Alam ko baka magselos naman ang isa dyan. At sama natin si Letlet. Although di naman nanonood yung mga
dahil bisi-bisihan. Ngayon sila. Okay. Lumabas na sabi daw, ano daw? Palangga lumabas sa balita. Langga lumabas sa balita. Ang sabi daw si VP Sara na mag-resign daw si Marcos, hindi naman si Inday VP nagsabi. Sabi ni Joy, okay, I will answer that. Okay? Thank you, Joy. Okay. Tinwist na naman nila yung balita. Ay, Commander Aguila, mamaya magkita tayo. Ayan, si Commander Aguila, magkita. Text kita palangga after ko magyaw-yaw. So, okay. Kikwento ko yung konteksto noon ha. Ang konteksto noon, nagsisigaw yung mga tao. Marcos bangag. Marcos bangag. Marcos resign. O ano sabi ni Inday doon? Hindi ako nagsabi niyan. Kayo nagsabi niyan. Alright? Ngayon, may sinabi doon si Inday tungkol sa pagpupulburon. Ang eksakto sinabi ni Inday, at hanapin ko lang, I think nandito yon. Excuse someone. Ang sinabi ng ating Inday ng buhay ko, Tingnan mo, talagang gusto talaga tayo. Ang dami mga mga gusto talagang gumurgor sa atin, ha? Sabi exactly na sinabi niya. Okay, ito. Yung mga sinasabi ni Inday, yung tungkol kay, ito pala yung isa sa mga sinasabi ni Inday. Ano ba ang pwedeng gawin natin? Ang pwede natin gawin ay i-demand natin o pauwiin natin si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sa mga araw na nandoon siya sa ICC, sabi ni Inday, paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako ilalabas dito? Dahil darating ang eleksyon, mayor pa ako ng syudad ng Davao, sabi ni PRRD. Ngayon sabi ni Inday, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Di ba sinabi ni Inday yun? Yeah. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, then basta lang makauwi ako sa Pilipinas. Kasi anything could happen. Dahil nga nakita nila lalo, nagkamali ang bangag sa pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Nakita nila yung pagmamahal kay Pangulong Duterte. Akala kasi nila, once na mapakidnap nila ang Pangulong Duterte, mai-extract nila. Kasi ang nag-extract kay Pangulong Duterte, hindi naman ICC. Kundi yung mga umattend doon sa Senate hearing ni Mangga, kundi yung mga jutang gininas, yung Polboronic government, not the ICC. Okay? So ngayon, dahil nga hindi na umubra itong kanilang pagdukot, akala nila tatahimik yung tao. So the ultimate is the gurgur kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Sabi ni Inday Sara doon, kaya sabi niya, sabi niya, wag nating tigilan ang panawagan sa ating gobyerno sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ginawa kay Pangulong Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo sa Pilipinas si PRRD. Sabi niya, ituloy nyo yung kaso, walang problema. Balik nyo lang siya. So yun ang sabi Inday Sara, mga kababayan. So, I mean, ayan ito mga eksena ito. I mean, the ultimate solution of the bangag is to gurgur us. Gurgur Maharlika, gurgur Inday Sara. Let's imagine this. Alam ko pangit, ano? Imagine niyo to. Hindi yun papabayagan ng Diyos. Ito, naisip ko lang. Kunyari napagurgur nila ako. Napagurgur nila si Inday Sara.